Salamat sa Ginoo. Kapagbigay na naman ako sa salita ng Panginoon para po sa ating mga kapatid. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay itong tinatawag The Prophecy of Isaiah chapter 7 verse 14. But before that, atin mo nang sundan ang mga prophecy na nakasulat sa Old Testament na nagaganap sa New Testament. Naka-record sa Biblia ang mga tao na ginagamit sa Diyos tulad kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob. Sila ang unang lahi na pinili ng Diyos, ginawang mga propeta. At diretso silang kinausap kung may nais ang Diyos na sasabihin. Katulad nila Moises, ni Prophet Isaiah, Prophet Ezekiel, ni Daniel, ni David. At marami pa na mga prophet ka nakasulat sa Bible. Pero ang focus natin po ngayon, ito pong prophecy ni Prophet Isaiah na napulpel na. Sa napakarami siyang gi-prophecy or gitagna or gihola, itong buhay ni Jesus na naka-record ito sa Bible and then nagkaroon na ito ng fulfillment dito sa New Testament. Ito ay tinatawag na, katong mga taong binabanggit ko, silang tinatawag na ancient people. Nakatigulangan. At sila ang sinasabihan agad ng Panginoon. Naisulat sa banal na kautusan na mayroong 10 kapangyayari sa buhay ni Jesus na sinasabi sa mga prophet like Isaiah, Micaiah, and Zechariah. And din nangyayari na sa New Testament. Then, ang ating babanggitin para malaman naman po sa ating pong mga kapatiran at kung i-allow po ni Lord, makarating din po ito sa ating pong sinusulat ito sa libro ni Isaiah 700 years BC, before Christ. Yung wala pa po si Christ ipinanganak, may sinasabi na ang Diyos doon kay Prophet Isaiah na naka-record doon sa Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Natapos ang 700 years, biro mo 700 years, at saka ang bilang doon sa mga ancient time, mula po sa itaas, pababa. Example po, 2,000. So, pababa na pababa po. Or sakali, nag-start naman sila ng 1,000. Basta kay mula po sa taas hanggang po sa baba, yun po ang kanila pong bilang sa kalendar nila noon. Natin, ang Book of Matthew, naisulat yun sa AD, Anno Domini, kung Jesus Christ calendar na yun, Anno Domini, after death of Jesus. Nakasulat dito, tingnan ninyo, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Unang ebidensya na natupad ang prophesying ito, yung dumating na ang angel doon kay Joseph at saka kay Mary. Okay, ang pangalawa namang naka-record na napulpil na rin, dito pa rin sa libro sa Micaiah, kung Mikas, sulat doon kay Isaiah. 740 BC, doon po ang nakasulat. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Bethlehem, pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa. Anong unang panahon? Ano yung unang panahon na binabanggit dito? Noong wala pa si Kristo. Si David pa ang may hawak sa bayan ng Israel. Kasi doon, sa mga history, marami pa nagdaan, pero dito tayo nga, si King David ang namamahala sa Israel within 40 years. Dahil po kay talagang chosen po siya na mamamahala sa bayan ng Israel. Mula sa kanya, another 40 years sa kanya namang anak na si King Solomon. So, ang masakit lang po,
Sa buhay ni King Solomon, nag-disobey po siya. Siguro dapat nating malaman, ano bang kasalanan ni King Solomon? Si King Solomon po ay isang wise, maalamon, pinaka-richest na king na nakasulat sa Bible sa panahon pa nila ni King David. Ang problema lang, kaysa kanya pong buhay, mayroon po siyang 7 wives na pinakaslan. Nakasal siya sa 700 babae. At ayon sa Bible, mayroon din po siyang puyo-puyo na 300. No? Nakakatakot tong tingnan. Noong kasalanan po doon ni Haring David, Solomon, yun pong sabay sa kanyang mga asawa, nag-alay, nagsimba sa dibolto. Ang mga pangalan po ng kanilang mga dibolto, hindi ko na po babanggitin, basta dibolto ang kanilang sinasamba, at pinagawaan pa niya ng altar. At doon nagmula, nagalit na ang Diyos kay King Solomon. Pero kasi, dahil kay David, hindi siya agad-agad pinaparusahan. Ang sabi ng Diyos, pag hindi talaga siya nagsisisi hanggat mamamatay siya na magsasamba sa dibolto, doon na, bubuhos na ng Diyos ang parusa sa mga angkan ni Solomon. Nakahuli, dahil sa kasalanan ni King Solomon, hinayaan ng Diyos na maagaw sa kaaway. Kaya dahil din silang naghintay nang dumating si Jesus, ito na pala. Sa Matthew chapter 2, verse 1 and 2. Okay, babasahin po natin. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea. Nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang sambahin. Sila tinatawag na wise men, mga matalinong tao. Maaaring sigurong isa ito silang scientist or astrology, nag-aaral din sila tungkol po sa mga stars. Kayari, nabigla doon si Haring Herodes. So siguro narinig na niyo yung viewers, yung video ko rin dati, tungkol po sa ginagawa po sa Haring Herodes, yung ipinanganak po si Jesus. Pero ang ating pong tatalakayin ngayon, the fulfillment of prophecy. Kaya iwanan muna natin yan dahil nabanggit ko na yan. Isaiah chapter 9 verse 9. Nakasulat din ito, year 400 BC. O, pababa na Ang kay Micaiah 740 BC, ang kay Isaiah 700 BC, sumusulat din siya. Mayroon ding sinasabi ang Diyos sa kanya. Natutupad na naman ang salitang ito sa John chapter 12, verse 12 to 16. Babasahin po natin. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Yung nakakilala kay Jesus, yung naghihintay sa Misaya, kanyang pag-preach doon sa temple. Pero sikreto lang, kasi nga, galit ang mga Parisyo na Hudyo at mga sundalo. Okay. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Sa atin pa, mabuhay ang hari. Mabuhay ang hari ng Israel. Yun ang kanilang tawag na kay Jesus that time. Personal na ito ni Jesus, maybe kung hindi ako nagkamali, aring araw na yan or kinabukasan ba kaya yan, nahuhulihin na siya doon sa mga Parisyo at sa kasundalo. Okay. Nakikita si Jesus ng isang batang asno. At sinakyan niya ito, gaya ng nasulat, huwag kang matakot, lungsod ng Sayon. Masdan mo, dumarating na ang iyong hari. Nakasakay sa isang batang asno. Okay. Kung atin pong pag-isip-isiping mabuti, hari ang isinilang. Hari, anak ng Diyos ang ipinapanganak. Eh bakit ang sinakyan lang asno? Ano ba yung asno? Yung parang kabayo lang na bata pa. Siguro mga 6 years yung tama-tama talaga masakyan. Hindi pa rin siya sinasakyan. So kung tutuusin nga, ang ginagamit ni Jesus, yung talagang
malinis. Hindi pa talaga nasakyan ng iba. Okay. Punta naman tayo sa number 4 na hula. Kung prophecy, kung panagna. Verse Isaiah, balik tayo Isaiah, 53 verse 3 to 7. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Dana siya ng hapbi at hirap. Wala man lang pumapansin sa kanya. Binali, wala natin siya. Na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahihinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inaakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na dinanas niya at sa mga hampas ng kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan. Kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumubiyo. Kahit isang salita, tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umuimik kahit nakaunti man. At hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sanlibutan. So itong sinabi ng Diyos doon kay Isaiah sa chapter 53, siyempre isipon mo, 700 years ago. Isang dumaan lang ba, parang hangin lang, parang iglap lang. At marahil, ito'y binabasa na ng mga pari. Binabasa na talaga ito dahil sila ang may hawak ng kautusan doon sa templo. Pero lang, hindi nila naunawaan, hindi nila naintindihan. Hindi nila inaakala na yung palang dumating na si Jesus, siya pala. So, ang hulang ito ay natupad na naman sa Book of John, chapter 12, verse 37 and 38. Babasahin po natin. Ang katuparan po ng prophecy. Kasi binasa ko kanina, hindi pa nangyayari 700 years ago. After doon, yung dito na si Jesus sa kalendar na natin. Maaring 01, 05, or 010, or 10 ang edad ng lugar ng ating panahon noon. Pero hindi pa rin ako naka-search tungkol diyan. Basta kay tinasabi na itong AD, after death of Jesus. Ito pong kalendar natin. Ito na po ang last generation. Kita po ang produkto na tinatawag sa huling araw. Tayo po yan. Na naman dito sa Marcos. Marcos 15, babasahin po natin, start 15 to 20 ang nakalagay dito. Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barrabas sa ibinigay sa kanila upang ipako sa Jesus ang ibigay sa kanila upang ipako sa cross. Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador at kanilang tinipon doon ang buong batalyon ng mga sundalo. Ano kaya ginagawa nila? Ano po? Okay. Sinuotan nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng sangang matinik. Ginawa itong korona at ipinatong sa kanya. Pagkatapos, sila'y pakutyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghampas sa ulo. Grabe, no? Pinagduduraan at pinakutyang niluhod-luhuran. Matapos kutyain, siya hinubaran nila ng balabal na kulay ube, sinuutan ng sarili niyang damit at inilabas upang ipako sa cross. Walang reklamo si Jesus kaya nakasulat na sa lumang tipan. Okay, ang pang-anim na hula na makita sa Psalms, kung awit chapter 22. 17 to 18. Kitang-kita sa hulang ito or sa prophecy, napatunayan doon yung siya na hinuli nga makita sa John chapter 19 verse 23 to 24. Ito po ang nasabi.
Nang si Jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hati sa apat. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan at ang mga kawal nagsabi, "Huwag nating punitin ito. Daalin na lamang natin sa palabunutan para malaman kung kanino ito mapupunta." Pangpitong hula, o kanina yung mga damit, pinapasugalan ba? Ano ba yun? Ginapabunutan, no? Ginarapol kung sinong magmay-ari. Ngayon naman ang pampito, walang buto na mababali. Okay. Makikita ito sa bilang kung Numbers. Chapter 9. Ang sabi niya dito, verse 12. Wag ito. Natupad sa libro sa Juan, chapter 19, verse 31 and 32, na sinabi, "Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa cross ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa cross at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Subalit, sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamagitan ng sibat at agad dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ay nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi. Nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. Verse 37, "At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, pagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat." Nakasulat pa rin pala sa Old Testament. Then makikita sa book of Psalms, awit, ang ipang-8 na hula. At napatunayan sa book of John chapter 20, 25 to 27. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at mahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko na isusuot ang aking daliri sa sugat na iyon at sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at sinabi niya, "Sumasa inyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." Kaya pala, pinayagan niya ng Diyos na ipako para magkabutas yung kamay. Pinayagan din niya kahit anong sakit ang naramdaman ng kanyang anak na saksakin ang tagiliran para mabutas, lalabas ang dugo at tubig. Para yun ang maginamang witness nga ako talaga ito, lalo na sa mga taong katulad dito, bas, to see is to believe. Blessed ka, mapalad ka, swerte ka, na kahit wala na si Jesus na mahahawakan mo, naniniwala ka pa rin sa mga preacher, naniniwala ka pa rin sa mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Okay, verse 9, number 9 po na hula. Makita pa rin sa Isaiah chapter 53 verse 9. Verse 9 to 12 yata. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, "Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan." Wow. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang
lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila aking patatawarin. Verse 12, dahil dito siya ay aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakapagbahagi sa parusa ng masasama. Inaako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Praise the Lord. Ang fulfillment pala sa kahirapan ni Jesus. Ang sabi niya, ipinako siya kalooban ng Diyos para ating makikita na sana dahil sa kasalanan ng tao mula sa Garden of Eden ay tayong parusahan. Pero siyang umako, siya po ang nagpapapako, hindi na ikaw, hindi na ako. At ang sabi pa nga dito ang kanyang sarili ay nakipagbahagi sa parusa ng masasama. So tayong mga masasama, ang mga tao sa sanlibutan ng masama. Yung hindi naniniwala na Diyos gumagawa ng kasalanan ay masama. Pero napakaswerte natin, nakapa-blessed natin. Dahil yung mga taon na yan na bumaba si Jesus at nagpapako sa cross, para yan sa kaligtasan mo, para sa kapatawaran mo, para ikaw ay mabago at maibalik ang connection mo sa Panginoon. Mga kapatid, tayo po'y gumising na. Huwag na po tayong maging katulad dito, Mas. Totoo ba yung Jesus na pinagsigaw ng mga preacher, mga evangelist, mga missionary? Yes, of course. Mga doubted spirit, mga unbelief spirit, lalaki, babae, matanda o bata, gising na. Dahil naparito na sa Diyos, naparito na sa Jesus para tayo ipatatawarin. Ibinuhos na ang kanyang dugo. Kung paniwalaan mo lang ikaw ay malinis na, ikaw ay pinatawad na. Kaya lumapit ka na, tanggapin mo na ang Panginoon. Dahil na sa kanya lang ang kaligtasan. Yung mga takot sa virus, yung mga takot sa COVID-19, yung problema na wala ng pagkain, kay may naging COVID, yung problema kay may lockdown na. Accept Jesus, allow Jesus to live in your heart. Pabayaan mo. Bigyan mo ng pagkakataong si Jesus tumira sa puso. Hayaan mong si Jesus ang magplano sa buhay. Huwag matakot sa kamatayan. Kamatayan, ayan ang ating pinaka-boundary. Makaiwas na tayo sa mundong marumi, mundong magnanakaw, mundong sinungaling, mundong full of pride. Walang tiwala sa Panginoon. Hindi nagsasamba sa Diyos. Kaya po ako'y natatakot sa mga tao pong nagagalit po sa ating pamahalaan kay wala daw supply. Ang totoong supply ng galing sa Diyos, hindi sa pamamahalaan. Ang totoong protection, protection in the spirit, protection sa physical. Pero mo ang protection ngayon ay sinisigaw ng mundo, halos hindi na tayo makahinga. May takip pa doon sa ilong, sa baba. May takip pa sa buong mukha. Sabihin ko sa iyo, kahit patakpan lahat-lahat ng katawan mo, kung makasalanan ka, papasok pa rin ang virus sa iyo, kapatid. Huwag kayo magagalit sa akin, I tell the truth. At wag dapat matakutan ng kamatayan basta kalooban ng Diyos dahil nakasulat na. It is appointed to man once to die. Mamamatay ang tao minsan lang physical. Once you accept Jesus and after that, we will go in the kingdom of God. Pero kung sa ngayon hindi ka nagtiwala ng Diyos, ang Diyos mo, ang pera mo, ang sarili mo, ang karangalan mo, ang posisyon mo, hindi mo tinitingnan din ang mga kapatid na nangailangan ng tulong mo. Kapatid, saan ka man magtago, huhulihin ka pa rin, aabutin ka pero ng virus. Dahil ang virus pinapayagan ng Diyos para ang tao tumawag sa Panginoon. Kapatid, binibigyan po ako ng pagkakataon ng Panginoon. Kahit dito lang po ako sa akin pong konti o maliit na fellowship. Dahil house church lang po ito. Makapagpangaral po ako sa aking mga kapatid. At yung nanonood din sa video, YouTube, i-challenge ko po kayo. Just believe Jesus. Kalimutan muna natin ang ating mga posisyon, ang ating mga karangalan, ang ating kung ano-ano pang mayroon ka.
mundo. Isaan tayo pupunta? Sino makatulong sa atin? Only Jesus. Jesus na namamatay at nabubuhay at ngayon, He is sitting in the right side of the Father and He is waiting. Naghihintay siya sa iyo kung ikaw ay mananawagan sa Kanya. So kapatid, ang pinapaalam po sa akin ngayon para po sa atin pong viewers at sa akin pong mga audience ngayon na may 10 na nakasulat sa prophecy na napulpel na. O siyan pa yung sinasabi ko, no? Dito na po tayo sa pang-10. Kaya dahil po tayo po ay iniligtas na ng Panginoon. Kung hindi ka maniniwala, hindi ka kasali sa kaligtasan, kapatid. Ang kaligtasan, ang pagbabago ng buhay, ang pagpatawad ng kasalanan, maliit o malaki, nakatago, sikreto, hidden, or bistuhan, ang lahat ay mapapatawad once you believe Jesus. Kahit, kapatid, nag-isa ka ngayon, kung saan ka man, yuyuko ka sandali at manalangin, tanggapin mo ang Diyos. Dahil alam ng Diyos ang ginagawa mo, kilala ka ng Diyos because our God is omniscient. He is the creator of our souls. Pangako ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng iyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamagitan ng iyong lahi. Kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain at tulungan kayong tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Yung pala. Tapos si Jesus namatay, nabuhay. Alam natin, bago lang yata yung mga nakaraang araw o linggo yung video natin, 40 days si Jesus pong paikot-ikot sa Jerusalem. Mula sa kanyang 12 disciple, doon po sa 70, doon sa 120 at marami pa. Bago po siya umakyat, yung pala, inutos siya ng Diyos na ipaalam talaga lahat sa tao na maniniwala sila kay sa Panginoon at maturoang tumalikod sa makasalanang buhay. Yon po ang unang mission talaga ni Jesus sa iyang mga tao. And then pagkatapos, umuwi na sa kanya kaharian. So sana po mga viewers at ang ating pong audience, ang atin pong pinag-aralan ngayon, prophecy of Isaiah, na pulpel na sa New Testament, na 10 ang nakarecord doon. At ang lahat talaga ay naging totoo. So, sana ang atin pong mga kapatid, huwag na pong magdalawang isip, magbasa po sa salita ng Panginoon. Ang Diyos po ay magpapala po sa ating lahat. Sana po mayroon tayong nakukuha ngayon na kunting aral sa lingkod ng Panginoon para po sa atin pong kaligtasan. Ang Diyos po ay magpapala sa ating lahat.